Hello mga ka-planters! Good day! Ako nga pala ulit si Queen ng Plants and Beauties and welcome back sa panibago na namang video. So for today's episode mga ka-planters ay samahan nyo ako kasi biglaan itong pag-vlog ko dahil biglang dumating itong namain kong halaman at gusto kong sabay-sabay natin siyang tingnan or i-unboxing kasi alam nyo mga ka-planters, sobrang ganda nitong halaman na ito. Hindi naman siya ganun ka-rare, pero nung nakita ko kasi siya sa live selling ko siya na mine. Sobrang nagandahan ako sa kanya. And pinag-isipan ko talagang mabuti. Hindi ko siya agad-agad minine sa live. Nakailang tingin-tingin muna ako bago ko talaga ito minine. And syempre talagang dahil nga sobrang nagandahan ako, pinag-isipan kong mabuti, ayun, hanggang sa napagdesisyonan ko na nga na imay na. At sa wakas, medyo matagal-tagal din pala bago ito na-ship sa akin kasi nga hindi sila agad-agad din nakakapag-ship, by schedule sila. So, bali mga ka-planters, ayan, wala na tayong patumpik-tumpik pa. Samahan nyo ako. Biglaan nga lang ito, medyo hapon na, kaya medyo madilim na, kung madilim man itong video. And nagulat ako mga ka-planters kasi sa picture at sa live ko siya nakikita. Hindi ko akalain na ganito pala siya kataas na. So, kung gusto nyo nang malaman kung anong halaman ba ito, alam nyo naman mga ka-planters, napakadalang ko talagang magpa-ship ng halaman. Pag hindi lang talaga nagustuhan or gustong-gusto or wala talaga akong makita dito sa amin na magkukuhaan ko ng ganitong or ganong klase ng halaman. So, tara na mga ka-planters, excited na rin kasi talaga ako. And kadadating lang niya, kalalapag-lapag lang niya talaga. Sobrang dalang ko talagang umorder ng halaman mga ka-planters. Kasi takot talaga ako mag-ship, lalo na kapag malalayo. Dahil natatakot ako na baka pagdating dito sa akin ay hindi ko na magustuhan. Lalo na yung iba, di ba, kapag sobrang layo ay tumatagal talaga halos ng ilang araw bago mabuksan yung ating mga na-order na halaman. And hindi na iiwasan na ayun nga, nagkakaproblema, medyo nalalanta. Mabuti sana kung nakaka-recover pa ang mga halaman na ating mamamay. Paano kung hindi, diba? Lalo na kung sobrang mahal. And alam nyo ba mga ka-planters, itong halaman na ito ay malapit lang naman yung namainan ko. Taga Lucena City lang. Kaya, kanina lang nila ipinak kanina lang nila napak itong halaman and then ship. At ayan, nakarating naman agad sa akin after wala pang isang oras. Kaya lang matagal silang magpa-ship. Kasi din siguro iniipon nila kapag madami na yung napak nilang halaman. Para isang pa-ship nga naman, diba? Medyo ang ganda rin ng pagkakabalot nitong halaman na ito. Pero yung mga ganitong pagkakabalot talagang ang hirap kapag tumagal to sa shipping. Kasi talagang secured na secured si halaman. Ayan na. O, diba? May second layer pa pala mga ka-planters. Akala ko yun na yun. So, ayan mga ka-planters. Sabay-sabay natin siyang tingnan. Saan ma-open? Wow! Ito siya mga ka-planters. Ay! This is, wow, ang cute. At ang taas na pala niya. Si Hoya Crimson, mga ka-planters. Hindi ko lang alam kung ito ay Crimson Queen or yung isang Crimson. Crimson Queen ba ang tawag doon? Pero ito mga ka-planters, sobrang ganda niya. And kung napanood nyo yung nauna kong video tungkol dun sa mga halaman na nasa wishlist ko lang, meron na rin talaga akong Crimson na Hoya. Pero hindi siya ganito kalash mga ka-planters. And ayan, parang mayroon talaga siyang pot and nilagay lang siya ulit sa isang white pot. Tingnan natin mabuti. And sobrang ganda nito sa live. Kaya naman nung nakita ko siya ay ayan, hindi ko siya agad-agad minine. And tiningnan ko, nakapost din. Ibig sabihin hindi pa rin talaga na mine sa live. Kaya baka para talaga sa akin to. So, ayan. And isa pang nakaganda sa kanya, mga ka-planters, sobrang naka-trail na. Sobrang nag-trail na siya. Sobrang ganda nito, mga ka-planters, kasi sabi ni seller ay meron siyang 4 na puno dito sa isang pot na ito. And then, sobrang dami na niyang mga full moon. Ayan, talagang ang daming puro full moon yung kanyang mga idinahon, mga ka-planters. And then, hindi ganito kasi kaganda or hindi ganito kalash. Hindi
pa ganito kalash yung aking naunang Crimson Queen na Hoya. And ang ginawa ko nung na-mine ko nga ito ay para hindi naman masyadong nakakapanghinayang mga ka-planters ay pinagbili or pinersale ko na. Hindi pa rin naman yun ganun kakapal kung nakita nyo. Pero meron na rin siyang mga full moon na variegation sa kanyang dahon. So ayan, hindi naman siya mukhang na-stress sa biyahe kasi wala pa naman siyang isang oras na nasa biyahe para makarating dito. Kaya rin naisipan ko at hindi na ako hindi ko na rin pinagdalwahan ng isip pang i-mine itong si Crimson Queen kasi nga siya ay madali lang din naman talagang alagaan kasi napalash ko din talaga yung aking mga naunang Crimson. Actually, hindi talaga ako nahirapan sa pag-aalaga ng aking mga Hoya. Pati doon kay Hoya Carry ay madali lang siyang alagaan. Mas minamadali ko pang ang alagaan ito kaysa sa mga aglaw. And mga ka-planters, eto pala talaga yung nagpapaganda talaga dito kay Hoya Crimson. Ayan, yung kanyang pagka full moon, kapag ka mga bago pa lang or mga bagong sibol na dahon, ay ganito siya. Ayan, kulay pinkish pa siya na white, hindi pa pure na white. And kapag naman yung mga old leaf na full moon ay ayan, talagang white na yung pagkakadahon niya. At yun nga, ang nagustuhan ko dito, kaya talaga namang siya ay na-mine ko. Dahil halos lahat nung puno niya, di ba sabi ko nga sa inyo, meron siyang 4 na puno, sabi ni seller. And parang pagkakabilang ko nga ay parang 5. So sobrang kapal niya. Halos lahat ng kanyang mga bagong idinahon ay may full moon, nakakatuwa. And ang nagustuhan ko pa dito, hindi siya katulad nung nauna ko ng mga Crimson Queen. Ito kasi sobrang, tingnan nyo naman, sobrang lalapad na talaga nung kanyang mga dahon. And ganito yung variegation ng Crimson, mga ka-planters. Ayan, kapag gusto nyo ring magtanim or mag-alaga ng Hoya, ito, ang nakakaganda sa kanya is itong detail ng dahon niya. Medyo makapal siya talaga, mga ka-planters. And then, yung kanyang variegation or yung details niya ay ayan, meron siyang dark green sa gitna and then meron siya dito sa edges niya na white. And sobrang ganda niyang tingnan. Lalo na tingnan nyo naman kapag ganito siya kakapal. Tapos naka-display siya sa inyong garden. And kapag meron siyang mga full moon na ganyan, medyo pinkish talaga ang kulay. Talaga namang matetempt kang i-mine. Sobrang ganda. And actually, ang dami ring nagtawad-tawad dito kay Hoya nung sa live. Siguro ang dami ring nagandahan. And alam niyo ba, sabi ko nga sa inyo, hindi talaga ito mahirap alagaan. Kaya, bali pa 3 Hoya ko na rin to. And yung mga nauuna is talagang nagugustuhan. Kapag may pumupunta dito, talagang minamine nila. And sabi ko naman sa kanila, hindi siya, actually, mas madali itong, sabi ko nga sa inyo, mas madali itong alagaan kaysa sa mga aglaw and sa mga kalateyas. At yung mga Hoya ko, halos na pinapabayaan ko lang sila na nandyan, nauulanan, and minsan naman, hindi ko nga rin masyadong nadidiligan, and okay lang sila. Mas gusto lang talaga nila yung medyo talagang nakakakuha sila ng bright but indirect sunlight. So, ito hindi ko alam. Siguro itatanong ko rin pala kay seller kung ito ba itinatamaan ng direct sun. Kasi tingnan nyo naman, sobrang ganda, sobrang quality, and premium talaga yung mga dahon na inilabas niya. Kasi talagang sobrang dami niyang full moon. Nakakatuwa. Bagay na bagay siya ngayong Christmas, mga ka-planters. Kasi tingnan nyo naman yung variegation ng dahon niya. Para nga siyang para talaga tong artificial na halaman na pwedeng pang Christmas. May green, and then may white, at yun nga, medyo pinkish na halos pa red na nga. Tsaka yung kanyang mga bagong itong mga tangkay, kapag bago pa, medyo red pa yung kulay niya, mga ka-planters. Kaya nakakapagdagdag ng ganda. Nakakadagdag din na merong red na stem. Ayan, pansin nyo ba? Medyo maroon pa yung stem nitong mga bagong usbong pa lang. Sobrang ganda, nakakatuwa talaga, mga ka-planters. And kung tatanungin nyo pala ako kung magkano ko ito na mine, sa live selling ay ang offer ni seller is 510. Pero nung na-PM ko siya, trinay kong tawadan kasi alam ko naman na ipapaship ko. So magdadagdag din ako ng buy sa shipping. And nakuha ko siya ng 470. And feeling ko okay na yun sa halagang 470. Kasi yung mga naunang Hoya ko talaga, kababaan kong nabibili, isang puno lang ay 200 plus. Minsan, nung una-una pa nga, nag 300 plus pa yun. Hindi pa naman ganito kalash yung Hoya. Naalala ko, may nabili pa rin nga ako, tanda ko dati na parang
380 si Hoya. Pero medyo nagtitrail na din siya ng kaunti. Pero talagang wala pa sa kalahati nito. Kaya feeling ko ay sulit na ako dito sa 470 kasama yung shipping na 100 sa van. Pinaban ship ko na lang to para mas mabilis dahil hindi rin kami makapunta ng Lucena City ngayon. Dahil nga ang sama ng panahon, maulan. So, tingnan nyo naman, kapag ito binawasan ko at pinopagate ko, for sure, ay talaga namang mababawi ko rin kaagad si 470. Pero sa ngayon, ay wala pa akong balak na i-propagate ito dahil ayan, gandang-ganda pa talaga ako sa pagkakalash niya, diba? Parang ang hirap sa kaloobang bawasan kapag ganito kalash. So, yun lang, napashare lang talaga ako sa inyo, napachismis lang ng konti mga ka-planters kasi talagang na-excite ako nung dumating to at nung sinabi ni seller na ipapaship na nga daw nila today. So, that's it. Yun lang for today's video mga ka-planters. Thank you for watching and bye! At sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe. Paki-like and share na rin po ng aking video para lagi kang updated sa mga susunod na video. And paki-follow mo na rin po ang aking Facebook page na White Pot dahil doon ay nag-upload at nagpo-post din ako ng mga short videos about sa aking mga halaman. Thank you for watching. God bless and good day!